Yo, what's up guys? This is Simple Techie, and for my today's video, tuturuan ko kayo mag-repair ng LCD nitong Realme C21. Papansin niyo sa Realme C21 na to, kung napapansin niyo, kitang-kita naman, bengkong na yung unit. Ayan, sobrang lala nung bend ng unit. Okay, kaya yung LCD niya nakaangat. Isipin nyo, kung hindi natin to itutuwid, tapos ilalagay natin yung LCD, anong mangyayari? Siyempre, ito yung LCD niya, mabibend yung LCD mo. Mabibend siya, at yung bagong LCD, mababasag din. Kasi kung alaman ko na bend yung phone na to, ang bibiling kong pyesa dito, may kasama ng frame. Para hindi na ako magtutuwid ng frame. At the same time, mas maganda yung lapat. Pero dahil ito na nga, nandito na yan, wala na tayong magagawa dyan. So, tutuwid ko na lang yun. Tanggalin muna ninyo yung SIM tray. So, gawin natin itong tutorial para sa mga bagong gusto magpalit ng LCD ng phone nila. Yung Realme C21, walang screw yan. So, gagawin nyo lang, tungkabin nyo lang yung gilid. Yan. Ako, kuko lang gamit ko kung minsan. Pag hindi kaya ng kuko nyo, gamit kayo ng pangtungkab. Tulad nito, pick. Pick ng gitara o kaya yung mga ganito. Tapos, iangat nyo na. Ngayon, tatanggalin natin lahat. May mga screw lang yan. Kailangan nyo lang ng Phillips screwdriver dyan na pang maliliit na screw. Pwede nyo nang iangat tong cover. Tapos, una natin tanggalin yung flex ng battery. Kuko lang gamit ko. Charging. Ito, yung mga flex, tanggalin natin. Lahat. May cable yan dito. Yan, tanggalin natin. Yan yung sa antenna. Yan, sumama na yung board. At tatanggalin din natin yung board. So, ngayon tatanggalin natin yung battery kasi nasa ilalim yung flex ng LCD. Hilain nyo yung kulay green. Yan, angat nyo. Pull up the battery. Yan, may instruction naman yan. Okay? Pag angat nyo yung green, baba nyo tong malapad na sticker. Tapos hilain nyo uli yung green. Dahan-dahan. Yan. Medyo prepare sa inyo ng konti, pero pag madikit talaga siya, pwede kayong gumamit ng alcohol. Okay, so susunod natin gagawin ay tatanggalin na natin tong LCD niya. So ito nasa ilalim siya ng plastic. So para hindi ko natanggalin yung plastic na to, kasi kailangan din yan sa battery. Guguhitan ko na lang dito. Okay. Tapos iaangat ko to. Ito na yung flex niya. Exposed na. And then, dahil yung screen nito is nakaangat na, mas madali ko nang matatanggal. Pero kung hindi nyo pa matanggal dahil nakadikit pa yung flex, gumamit lang kayo ng hot air. Tapos painitan nyo lang yan hanggang lumambot yung adhesive. Ngayon, kung hindi pa rin lumalambot, gumamit kayo nito. Lagyan nyo yung gilid, saka nyo sungkitin ng manipis na bagay, kagaya nito. Kung nalagyan nyo ng alcohol, lumambot na, dahan-dahan nyo sungkitin yung gilid hanggang sa matuklap. Okay? Pag natuklap nyo na, yan, mahuhugot na yan. So, kitang-kita nyo naman kung gaano kabaliko yung frame na to. Lala. So, kailangan natin tong ilipat dun sa bagong LCD kasi walang ganito yung bagong LCD natin. So, kung gusto nyo na maayos yung trabaho, at maganda yung kalalabasan, huwag niyong kakalimutan to. Okay guys, so ito naman, gagawin natin, lilinisin natin yung gilid niya. So paano nga ba linisin to? Ginagamit ko dito mga matutulis na bagay kagaya nito, tweezer, matulis. Sinusungkit ko yung gilid para matanggal yung mga lumang pandikit. Pwede kayong gumamit ng alcohol saka cotton buds para linisin yung gilid na yun. Yun na nga mga kaibigan. Ito yung frame na pinadala. Grabe naman kasi talaga. Tingnan nyo naman nangyari dito. Balik na. Sobrang lala kasi guys eh. Binalibag daw kasi to. Buti na lang meron akong extra frame dito ng C25Y. Magkasukat naman sila. Na lang ang gagamitin natin. Buti hindi ko pa to itinatapon. Balik ko din to guys. Pero hindi naman kasing lala nito na nagkaputol-putol na. So wala tayong choice. Oh, di ba? Kita nyo naman yung pagkakaiba ng dalawang frame na yan. Oh. Ililipat natin dito yung mga parts. Okay guys, so nalipat ko na yung ibang parts dito sa bagong frame o sa isang frame.
Yan, kita nyo naman, wala na siyang laman. Ito na lang, kasi meron na to eh. Kaya hindi ko na linipat yan. Buksan na natin ngayon itong LCD na galing online. Kung gusto nyo malaman saan nabibili to, ilalagay ko na yung link sa description. At doon na kayo bumili kasi yung binibilang ko ng parts, super legit. Pwede silang gamitin both unit. Pareho lang ang LCD niyan. C25 saka C21. Actually, pati frame magkamareho lang din eh. Kaya walang problema. Pag bumili kayo ng LCD dito sa supplier ko guys is meron na siyang kasamang tempered glass. Ordinary lang pero hindi na masama, di ba? Kung technician ka naman, home base, pwede na yan palibre sa nagpapagawa. Pero bago ko tanggalin yung mga seal, mag-aano muna tayo. Run muna tayo ng test. Okay guys, so eto siya guys. Ang ganda ng LCD na to. Okay, very responsive yung screen. Very bright. At napakaganda ng kulay niya. Viewing angles, very good din. Actually, na-test ko na tong LCD na to kasi may mga nagpagawa na sa akin before. Pati yung gamit ng anak ko. Same unit na ganito. Napakaganda ng LCD niya guys. Ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng adhesive dito. Pero bago dyan guys is wag ninyong kakalimutan itong ating speaker grill. Yung speaker grill natin guys, ipi-place lang natin yan dito. Tapos, etong screen na nabili natin, may mga adhesive yan guys. Protection sticker. Halimbawa, ito sa front cam, tatanggalin natin yan. Yan, tanggalin na natin, baka mamaya makalimutan pa natin. Sunod, kita nyo may sticker din dito, tatanggalin din natin yan. Pero bago natin tanggalin yan, unahin muna natin tanggalin to. Kulay-pula yan. Okay. So, etong pula lang yung tatanggalin natin. Pag sumasama yung itim, make sure guys na huwag sumama yung itim na yan. Sunod, tatanggalin naman natin itong sticker na to. Dahan-dahan lang guys sa flex ha. Okay, yan sticker na yan. Tapos, eto kita nyo may iwan dyan na sticker. Ilalapat natin yan. So, didikit lang natin ng ganyan. Huwag yung masyadong papakabatakin. Sakto lang. Yan. Ang guide nyo dyan guys, itong guhit. Yung guhit na yan, pag tumapat na dito, ibig sabihin, okay na yan. So, bali magiging ganito ang itsura niyan guys. Tapos, gagamit tayo ng T7000, pero pwede rin tayo gumamit ng B7000. Kakaiba ng dalawa, ito clear, ito kulay black. So, ito gagamitin ko kasi ito yung marami ako dito. Actually, natutuyo na nga lang yung iba nito dahil hindi ko nagagamit. Pagdating dito sa bandang camera guys, iwasan niyo yung mga butas dito. Yan, tulad nito. Yung butas na yan sa sensor yan, no? Yan, tanong yung sensor, di ba? Iwasan niyo yan. Pero lagyan natin ng konti itong bandang earpiece niya. Para hindi malaglag. Konting-konti lang, huwag masyadong madami. Tapos dito naman tayo ulit. Sa natitirang. So sa paglalagay ng LCD, syempre, unahin natin yung flex. Pasok natin pa ganun. Okay, make sure na tanggalan natin yung sticker sa camera ha. Tapos ngayon, ilalapat na natin siya. Okay. So ngayon, nailapat na natin to. Pwede muna natin itong talian at tawag dito. Patuyuin yung tandikit. Pero gusto ko na itong tapusin. So gagawin natin, hindi muna natin ito lalagyan ng goma. I-place na natin yung LCD sa likod. Tapos, ganito ako magdikit ng LCD guys. Diba, halimbawa nakalapat na yung LCD. Dito. Ibibend ko naman siya ngayon gamit ang plastic pry tool. Yung pag ganito. Yan. So, makukuha nyo yung tupi niya ng maayos. So, lapat na lapat siya. Pag ganyan. Sunod natin yung subboard. Sunod natin yung battery. Yung battery guys, may pandikit naman na yan. So, hindi pa nalalagdagan. Yan. So, lalagay ko na yung battery niya. Okay. Yan. So, huwag nyo rin kakalimutan yung signal cable dito. Pag di nyo ito naibalik, hihina yung signal ng cellphone niyo. So, after that, okay na tayo. Ilalagay na natin ulit itong cover dito. So, i-screw lang natin lahat. Kailangan kompleto. Okay guys, after natin may lapat lahat ng screw, kompleto, walang labis, walang kulang, pwede na natin ibalik to. Kailangan medyo mabilis tayo dito kasi hindi pa natin naididikit yung LCD. Yan. Hindi pa natin naididikit yung LCD. So, ay naididikit tuloy, natatalian. So, may ano pa yan, loose pa yan. So, paglalagay ng back cover, unahin natin dito ganda sa right side para yung pindutan hindi matungkab. Tapos, medyo
Yan. Dahan-dahan nating i-fit. Para yan, hindi mapersa yung LCD. At ngayon guys is maglalagay na tayo ng goma.